Isa sa pinaka-exciting na part ng pagbabudget ay yung makita na may sobra yung ating budget. So ano ba yung pwede nating paggamitan o saan ba natin pwedeng ilagay yung ating leftover money from the previous budget? Nakapagtabi na tayo for our savings, nabayaran na yung ating house, electricity, internet, water, food, and grocery expenses. At nakita nga natin na meron pa tayong sobra. So, saan ba natin to dapat ilagay o ano ba ang pwede nating paggamitan sa leftover money na meron tayo? Unang-una sa lahat, be thankful. Congratulations kasi very good ka sa pagbabudget mo. Hindi ka nagkulang, kundi nagsobra pa. Saan natin pwedeng gamitin or ilagay ang ating leftover budget? Number 1, pwede nyong i-roll over yung sobra nyong pera from the previous budget. So, halimbawa, meron kayong sobrang 2,300 from your previous budget. Pwede nyo siyang i-roll over o ilagay nyo sa isang miscellaneous fund or envelope para kung sakaling tumaas yung water bill next month o kaya meron kayong mga gustong bilhin na food na tinipid nyo this month at gusto nyo naman next month mas masarap yung iluto nyong meals, pwede nyo siyang gamitin nang hindi kayo susobra sa food budget. So this is just for buffer, pwede nyo ilagay dito, pwede rin ito yung in case meron kayong mga kailangang bilhin na wala sa budget, meron na kayong extra budget for that. Number 2, pwede nyo rin gamitin itong leftover money nyo pambayad utang. So kung meron pa kayong mga binabayarang utang, pwede nyo itong gamitin para mabawasan at mas madali nyong ma-fully pay, lalo na yung credit card debts or meron kayong niloan na malaki ang interest, sikapin nyo na mabayaran yun kasi malaking kabawasan yun sa budget na instead na nagbabayad kayo ng utang or nagbabayad kayo ng malaking interest, why not just save it kapag ka na fully paid nyo na. So, ang leftover money nyo, ibawas nyo sa mga debts nyo. Number 3, pwede nyong idagdag sa emergency fund. Kung hindi pa complete yung inyong emergency fund goal, halimbawa 3 months worth of emergency fund or of living expenses, but di nyo na lang ilagay sa emergency fund nyo para in case may mangyari, may emergency nangyari sa kapamilya, merong nasirang appliances sa bahay o kaya biglang nawalan ng trabaho si breadwinner, meron kayong extra money na pambayad sa bills, pambili ng pagkain kapag may mga emergency na dumating. Kailangan din nating sikapin na mabuo yung ating emergency fund for unexpected expenses. Kung hindi man lahat ng extra money na to ilagay sa emergency fund, at least a portion of this money will go to your emergency fund. Number 4, pwede nyong ilagay sa sinking funds ang inyong leftover money. Ano nga ulit yung sinking funds? Kung ang emergency fund, this is for unexpected expenses like medical expenses, nawalan ng trabaho, may nasirang appliances, meron kayong fund for emergencies. While yung sinking funds naman, ito yung mga for irregular expenses, yung kailangan yung bayaran quarterly, annually, kagaya ng mga insurances, meron kayong pinag-iipon ng travel fund, Christmas fund. Kaya it's also important that you always take a look at your savings tracker para makita nyo ano ba yung mga sinking funds nyo. Mayroon ba kayong for insurances, for child's birthday, for Christmas. So kung gusto nyong mapabilis yung pag-iipon nyo for your sinking funds or yung mga short-term savings, ilagay nyo na lang yung sobra nyong pera or yung leftover money nyo sa inyong sinking funds account at ilista nyo lang para on track din kayo kung magkano na yung inyong mga sinking funds or savings. Susunod naman is investment. Dapat updated din kayo sa inyong mga long-term savings for investments. Pwede nyong ilaan yung extra money nyo for your child's college fund, pwede rin for your retirement fund. Huwag natin kagad wawaldasin, huwag natin kagad iisipin na, oh, this is free money, gastusin na natin, o ipang Jollibee na natin, or pambili na natin pang shopping. Tingnan nyo muna, ano ba yung mga priorities nyo, ano ba yung dapat nyong unahin, kung savings muna, emergency fund, debt, or investments. Baka naman gusto nyo mabuo na kagad yung college fund or yung retirement fund. If you have extra funds or may mga leftover money kayo na medyo malaki, pwede nyong ilagay sa inyong investment fund. Next naman is give. Kung meron kang extra money at naalala mo, meron kang kamag-anak or may family member na nanghihingi ng financial assistance, tapos naalala mo hindi mo siya natulungan last month kasi gipit ka rin or kulang. Now, meron kang extra funds at binigyan ka ni Lord ng burden to help, to share your blessings to others. Why not give? Bigyan mo yung nanghihingi sa iyo ng tulong. Kasi sabi nga, let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Kapag tayo ay tumutulong, whether it be in kind
or monetary help, huwag natin kakalimutan, each one must give as he has decided in his heart, for God loves a cheerful giver. So pag magbibigay tayo, dapat bukal sa ating kalooban. Last but not the least, pwede natin gamitin ang ating extra money for fun. Pwede naman din i-reward ang ating mga sarili. The fact na na-budget mo ng maayos, hindi kayo nagulang sumobra pa, so pwede kayong kumuha ng kaunting portion ng inyong extra money. Siguro magpa-deliver kayo ng food, or may gustong-gusto kang bilhing book or something for your hobby na matagal mo nang hindi nabibili. Pwede kang kumuha dito sa extra money na to, pero ang tatandaan lang natin, we should always do that in moderation. Wag naman yung ubusin natin, lalo na kung malaki pa yung sobra. Wag mo namang ubusin yan for fun. Isipin mo din yung iba mong financial goals, kasi baka makatulong ito para ma-achieve mo yung ibang goals mo. Para mapadali ang inyong pagbabudget at pagmamanage ng inyong finances, I invite you to check out my budget spreadsheet, net worth, financial goal, monthly budget with expense tracker and calendar budget, annual budget tracker. All-in-one na yon with the spreadsheet at yung aking printable templates, plus may ebook pa yon. That's all for our video today. Sana may natutunan kayo, and please don't forget to like this video, subscribe, sign up na rin kayo sa aking newsletter para nakaka-receive din kayo ng aking mga email updates.